Maumpay na adlaw! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayon ay isi-share ko sa inyo ang aking recipe kung bakit nga ba masarap ang ating puto with salted egg na talagang binabalik-balikan ito ng aking mga customer. Lalong-lalo na po kapag nagpapalagak po ako ng aking mga paninda sa iba't ibang mga tindahan. Dahil nga po ay binabalik-balikan, kaya naman bakit nga ba hindi ko isi-share sa aking mga subscribers at sa gustong matuto nito? Ito ay isi-share ko ang lahat ng mga sikreto ko kung bakit nga ba binabalik-balikan at napakasarap nitong ating puto na may itlog. Alam nyo ba na ang ating puto dito ay hindi magkakalayo sa lasa ng puto bibingka na napakasarap nito. Kaya naman sisimulan na natin. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo po ako at panoorin nyo kung paano nga ba ako magluto ng masarap na puto salted egg. So ang una natin gagawin dito ay pagsasamahin natin ang ating mga ingredients tulad ng all-purpose flour. 6 cups po ang gagamitin natin dito dahil paninda po. Susundan naman na natin. Ilalagay na natin dito ang ating baking powder. Itong ating pangpaalsa, 12 teaspoon or 6 tablespoon. And then, ang ating salt or ang ating asin, 1 teaspoon lang po ang inilagay ko. Sugar, 3 cups para hindi ganun katamis. Haluin muna natin ang ating mga wet ingredients. Ang susunod naman ay ilalagay naman na natin dito ang ating Alaska Evap, 1 can, 370 ml. Huwag yung wawalain ang Alaska Evap dahil napakasarap kapag mayroon tayo nito. Butter or margarine, 1/3 cup. Ito ay lulusawin natin bago natin ilalagay. Water, 4 cups ang ilalagay natin dito. Ang katumbas ng ating 6 cups of all-purpose flour ay 4 cups of water, and then ang ating Alaska Evap ay 370 ml. Yun na po ay saktong-sakto lang. Hahaluin natin ito ng maayos. Mix lang natin ito hanggang sa wala na ang pamumuo ng ating ingredients. Pagka okay na at wala na kayong nakikitang pamumuo, ngayon maglalagay na tayo ng ating eggs. 3 pieces po ito, medium size lang din po ito. And then imimix ulit natin ito ng mabuti pagka mailagay na natin ang ating itlog. Huwag niyong kakalimutan na maglagay kayo dito ng itlog. Pagka okay na at na-mix na natin ng maayos, huwag niyo pong itong tatanggalin sa procedure nyo. Kailangan po talaga nasasalain po natin ang ating butter para matanggal ang pamumuo kasi may naiiwan pa dyan talaga, lalo na yung ating baking powder. Kapag may pamumuo yun, hindi maiiwasan na papait ang inyong puto. Huwag kayong magtaka kung bakit papait ang inyong puto dahil po yan sa may pamumuong baking powder. Pag okay na yan, ipe-prepare naman na natin ang ating pang toppings tulad ng egg and cheese. Ayan, in-slice ko na po siya. And then ang ating itlog na pula, itlog na maalat po ito. Ang ginamit ko dito ay 3 pieces po ng itlog na pula. Sakto na po ito. Pero kung gusto nyong lakihan ang slice nyo, kung gusto nyong tipirin, okay lang, depende sa inyo. Dito ay nakagawa ako ng 60 pieces na ating puto with salted egg. Depende sa inyo kung gagawin yung 4 ang itlog nyo, kung papalakihan nyo, o kung paano nyo i-slice ang inyong itlog na maalat. Itong aking ginawa ko dito ay in-slice ko lang siya ng maliliit para lahat ng puto ay malagyan. At dahil nga okay na po ito, ngayon ay ilalagay naman na natin dito sa ating mga molde or sa ating puto mold. Ngayon ay nalagyan na natin, inilagay na natin, kailangan ay sa lampas ng kalahati lang dahil aalsa pa ito, wag nating pupunuin. And then pagka makulo na ang ating tubig, wag niyong kakalimutan na dapat isinasalang nyo ang inyong puto kapag kulong-kulo na ang inyong tubig. After 10 minutes, ngayon ay tatanggalan nyo na muna ng takip at lalagay nyo na ang inyong pang toppings na itlog na maalat at sabay naman po ang inyong egg and cheese. Bakit ko nga ba ito ginawa na hindi ko muna inilagay ang toppings bago ko isalang? Kasi po, ang ating itlog na maalat ay lulubog. Lulubog po ang itlog na maalat kapag inilagay na natin agad at bago pa natin isalang. Kaya ang ginawa ko dito, gusto ko na ma-perfect nyo agad kapag nagluto kayo nito. After 10 minutes muna na kumulo na ang inyong
inyong puto, tsaka nyo po ilalagay ang inyong toppings tulad ng egg and cheese at yung ating itlog na maalat para hindi po siya lumubog. Pagka okay na at nalagyan na po lahat ng ating itlog na maalat, itong ating puto, ngayon ay isasalang po ulit natin to habang naglalagay kayo dito ng itlog na maalat at ang inyong egg and cheese, kailangan nakabukas pa din itong inyong apoy. Huwag nyo pong papatayin. Then, pagka okay na, nalagay na natin lahat ng ating pang toppings, ito ay pakukuluan pa rin natin ito. Lulutuin pa rin natin ito ng 20 minutes. Kapag ka nagluluto kayo ng puto, kailangan ay ang inyong apoy dito ay mahina lang. Pero hindi naman yung super hina. Katamtamang lakas lang ng apoy dito. Iiwasan lang po natin dito na ma-overcook ang ating pagluluto ng puto. Iba kasi yung minadaling luto kaysa yung talagang saktong apoy, saktong oras lang. After 20 minutes, ayan, binuksan ko ulit ang ating takip at tiningnan natin kung luto na ba siya. Titingnan nyo, i-check nyo po ito, kumuha kayo ng toothpick at titingnan nyo kung luto na. Huwag nyo po talaga siyang hahanguin agad kung hindi nyo po alam na luto na ito. Pagka okay na, alam ko na ikaw ay bago ka pa lang kapag ka magluluto ng puto, huwag niyo pong mamadaliin ang pagluluto nito. May oras po dapat. So, eto na, napansin nyo na talagang nagmelt na talaga ang cheese. Napakaganda. Kahit alam nyo ba na kahit wala akong float na inilagay sa taas ng ating takip, okay naman talaga siya. Kasi, alalay lang ang ating apoy, hindi malakas, hindi sobrang lakas, sakto lang. Kasi nakikita nyo naman yan malalaman nyo yan kung malakas ba ang apoy. Alam nyo ba na kahit puto lang ito, puto, cheese with salted egg, ito ay favorite ng aking anak. Kahit na sabihin yung puto, paulit-ulit kong pakainin sila, almusal, hindi sila nagsasawa. Pero sa cake, kapag nagpipake ako ng cake, hindi po ganun. Hindi sila mahilig sa cake. Kaya naman, ang suggest ko, sa nag-uumpisa pa lang magluto ng puto, sundan nyo po ang aking procedure, sundan nyo po kung ano ang aking mga ingredients na inilagay dito, napakadali at talagang kayang-kaya nyo yan. Itong aking recipe na ito ay matagal ko na po itong ginagamit at gusto ko i-share naman sa inyo sa mga nanay na katulad ko na gustong magluto kahit nasa bahay lang po sila. Ang gawin nyo po para hindi po kayo mahirapan, ayan, kapag may kakilala kayong mga tindahan, kausapin nyo at sabihin nyo na maglalagak kayo ng puto para ilalagay nyo lang po doon ang inyong puto. Kinabukasan naman pagkasakaling hindi pa maubos, ay pwede nyo naman po yan initin. Ang una ko talagang diskarte dito, bago pa lang ako, nung 2015, nagluluto ako ng puto. Ayan, mayroon po akong tagalako. Ayan, at dahil nga po ang aking tagalako ay pumasok na siya sa iba, kaya naisipan ko, bakit nga ba hindi ako magawa pa ng paraan kung paano ko ibebenta itong ating puto. Naisipan ko na kahit hindi ko sila kilala, ayan, lumapit po ako sa kanila. Sinabi ko na, ma'am, ate, baka pwede po akong makilagak ng puto. At ganyan ang presyo nyo. Dito sa aking puto pa lang, isang piraso nito ay 10 pesos. Eto, 10 po ang isa. Bakit nga ba? Dahil mayroon tayong itlog na inilagay dito. Pero kapag ka-cheese lang, pwede nyo po itong ibenta ng 8. Pero kung maglalagak kayo, ibibigay nyo ng 10 pesos ang isa, sa magbebenta naman ay tutubuan, papatungan nila ng 2 piso, kaya ang isa nito ay 12 na. Kapag mayroon kayong nilalagakan. Hindi naman po pwede na ibababa nyo ang presyo nyo dahil baka malugi kayo at lalong sa panahon ngayon na sobrang mahal na ang mga bilihin. Kaya kailangan tayong mga nagtitinda alam natin kung ano nga ba ang tamang presyo ng ating binibenta. Hindi yung magpipresyo lang tayo ng susundan natin yung kabilang mga nagbebenta ng puto na ganito ang sa kanya, murahan na lang din natin. Hindi po. Dahil iba-iba ang ating mga ingredients na ginagamit. Baka sa puto niya ay hindi mamahalin o walang gatas ang puto niya. O, diba? Tapos gagayahin mo siya na ikaw naman ay may gatas na, may Eden pa. Kung ibang brand ang cheese na ginagamit niya, hindi kayo magkaparehas dahil ang puto mo ay iba sa puto niya, kaya huwag niyo pong i-compare ang inyong presyo sa mga katulad nyong nagluluto ng puto. Kaya ang gagawin nyo, kailangan yung
kwentahin lahat ng inyong mga nagastos. So, eto na nga, ihahatid ko na po itong puto ko kahit na hindi naman ganun kalaki ang aking kinikita dito, basta ang pang-araw-araw lang namin. Makakatulong po ito sa aking mga anak na pang-baon araw-araw. Dito ay naglagak ako sa ate ko. Dito ay may tindahan siya sa gilid ng kalsada, kaya naman inilaga ko sa kanya itong ating puto. At dahil hindi lang si ate ang kakilala ko, marami pa po yan sila. Minsan, naglalagak din ako sa talipapa dahil kaibigan ko sila. Ayan, naglalagak ako para tuwing hapon, kukolektahin ko na po yan. Kapag mayroon naman akong sumusobra, hindi naman lahat, hindi naman masasabi nating araw-araw ay Pasko, di ba? Mayroon talagang time na matumal ang bintahan, pero tuwing araw ng Sabado at Linggo, ubos lahat ng aking paninda. Kapag mayroon akong natitira sa mga nilagak ko, pwede naman po yan initin at hindi po yan napapanis. Ilagay lang sa rep kapag kinagabihan na, and then kinabukasan, ito ay iinitin nyo at lagyan nyo na lang ng cheese sa ibabaw. Hindi naman po ito napapanis. So, eto na mga kawaray, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, ang aking recipe ngayon, subscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. At shoutout muna natin ang lahat ng mga nanunood sa ating YouTube channel. Salamat sa walang sawang suporta nyo, sa walang sawang panonood nyo sa akin, at palagi po kayong nagko-comment. Thank you po at na-appreciate ko po ang lahat ng mga nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Uunahin po muna natin si Ma'am Lily Marmol. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lily Marmol. You look yummy naman. Happy Sunday morning, Miss Jazz, at sa family mo. Thank you for sharing another kakanin at kakaiba sa Pinsapin de Leche. Yummy! Shoutout din po natin si Ima Superable. Ano po ang name nyo sa FB? Hindi ko po mahanap. Ayan, si Hasmin Kabigis po, ma'am. At i-shoutout din po natin si User. Yummy, ganito po ang gusto ko po, bigas, nagata, plain at kulay puti. Ayan, thank you po sa inyo, ma'am. Hannah Orient Concepcion, thank you po sa pag-share ng mga kakanin sa lahat. May price kung magkano po. Thank you, God bless. Ayan, thank you po sa inyo at sa walang sawang panonood nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin sa Sir Rene Cervantes at ang kanyang asawang si Ma'am Helen. Wow, looks yummy, kabayan. Magandang hapon sa siya na busy lang ako, kabayan. Stay safe always, God bless. Ayan, Kaitin, shoutout natin si Rin Cervantes. Ayan, Kaitin, sabihin may shoutout po kay Ma'am Rin, ay kay Sir Rin Cervantes. Shoutout po kay Sir Rini Cervantes. Ayan, shoutout din po kay Ma'am Carmen Nilda Agbuya. Ayan. Matapos ng maluto ito first layer for 5 minutes off ko itong fire, then sit aside. Ayan, shoutout din po natin si Villa London. Wow, yummy po talaga ito. I-try ko po ito. Kawaray, perfect po ito ngayon, ondas. Shoutout din po natin so our Vibs. Magkano ang bintahan? Ang sabi niya, ito ma'am, ang bintahan ko dito ay 8 pieces to 60 pesos. Yan po ang bintahan ko sa ating mini donuts. At i-shoutout din po natin si Lani Tampos. Ang sabi niya, pagkano po ang bintahan nyo sa po madam? Pa-shoutout naman sa madam, sa whole family Tampos. My all relatives, thank you. Ayan, i-shoutout po natin si Ma'am Lani Tampos at sa lahat ng kanyang family. Tampos family, shoutout po sa inyo. At shoutout po natin si Pierre. Wow! Thank you, Miss Jazz, sa idea. Naman, ako try ko to gawin. Ayan, thank you po. Shoutout din po natin si Eder Lasik. Thank you so much po sa pag-share ng Maha de Leche. Yummy po siya. Si Vranal, ha? Mas gusto ko po siguro steam kasi ala po akong microwavable oven. Yes, ma'am. Pwede at mas masarap pa. At i-shoutout din po natin si Merlin na Finol. Ang sabi niya, how much per piece? Shoutout po natin si Girobion na sarap. Thank you po sa walang sawang paninood at pag-comment niyo sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Nili Navarro. Ang sabi niya, wow, delicious. Shoutout din po natin si User C. Thank you sa inyo. Pag-share po bukas, mamimili na ako para gawin ko ito. Simple man pero worth it naman sa mga baguhan. God bless po sa family nyo. Ayan, thank you po ma'am. Shoutout po sa inyo, User C. Thank you po at
sa pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you po. At shoutout din po natin si Ma'am Mildred Tokiro. Sabi niya, try ko din po yan. Ma'am, salamat ma'am. Shoutout din po natin si Vitrina. Masarap kawaray. Gagawa ko niyan. May tinda kong almusal. Dagdag kita ko ito. Salamat sis. Ayan, thank you po. At alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer. Napakasarap nitong creamy sauce, lumpiang sariwa. Shoutout din po natin si Dayan Gatchalian. Wow, madam, ang sarap naman yan. Gagawin ko rin yan. Thank you po, Ma'am Dayan Gatchalian. Sa walang sawang panonood, pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Talaga naman palagi po kayong nagko-comment sa akin. Thank you po. Shoutout din po natin si Kat Maranda. Sabi niyo, saan po kayo nakakabili ng plastic cup? Microwavable, ayan ma'am. Kung malapit kayo sa mga bilihan ng mga plastic Tupperware, ayan, mayroon po yan sila. Pero kung hindi naman at hindi nyo pa makita, pwede po sa Shopee, mayroon po silang ganito, ma'am. At shoutout din po natin si Ricky Anggot. Magkano po pwedeng bintahan, ma'am? Thank you po sa inyong mga recipe. Yan, ma'am, pwede po yan. 15 po ang isang slice. At shoutout din po natin. Shoutout po natin si Maria Risa Valderas. Ayan, alam ko na palagi itong nanonood sa akin. Mukhang masarap talaga ito. Matry nga. Thank you po, ma'am. God bless. Ayan, shoutout po sa inyo, ma'am. At shoutout din po natin si Marilyn Sol. Wow, super yummy po, ma'am. Nakapagluto ako ng sapin-sapin with latik po recipe na na-share nyo po. Grabe, super sarap. Thank you, Ma'am Marilyn Sol. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa feedback na kinoment nyo po dito. At shoutout po natin si Rini Cervantes. Wow, look yummy. Kabayan, gandang hapon sa inyo. Ayan, shoutout po sa inyo. Lalong-lalo na kay Ma'am Marilyn Sol. Shoutout po natin si Ma'am Sagayap Terry. Wow, ang sarap naman yan sa pinsa-pin de leche. Ma'am, bukas try ko din yung luto na yan. Shoutout po natin si Ma'am Sagayap Terry na walang sawang nanunood at palaging nagko-comment po ito sa akin. Thank you po sa inyo, ma'am. At shoutout din po natin si Cesar Kalahate. Ang sabi niya, try ko mga gumawa rin yan. Shoutout po natin si Lolita Noval. Ayan, palagi po itong nanonood sa akin. At palagi ko po siyang nakikitang nagko-comment sa akin. Thank you po sa inyo. Shoutout din po natin si Kabukid. Nice recipe, ma'am. Ang sarap naman yan. Thank you po. Thank you po sa inyo na talagang nagko-comment kayo sa akin at nakikita at nababasa ko, lalo po akong ginaganan. At hanggang dito na lang mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.